Hello! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok dyan, hello sa inyong lahat. Welcome! Paki-subscribe naman dyan at paki-click ng bell button para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano ba yung mga katanungan na dapat mong masagot bago ka mag-jowa. Okay, so ano nga ba yung mga bagay na dapat mong tanungin sa sarili mo bago ka mag-jowa? Okay? Una na riyan ay, ano ba talaga ang gusto mo or hinahanap mo sa isang tao or sa isang lalaki kung ikaw ay babae? At kung may mga lalaki man dito na nanonood ngayon, ano ba yung mga gusto mo sa isang babae? Or ano ba yung mga hinahanap mo sa isang babae? Okay, dapat malaman mo yun. Bago ka magjowa o bago ka, kung may nanligaw man sa'yo, bago mo sagutin yung manliligaw mo. Okay, so kailangan na malaman mo muna kung ano ba yung mga gusto mo. Okay? Dapat alam mo muna yung sarili mo. Kilalanin mo muna yung sarili mo bago mo masagot yung tanong na yan. Okay, once na malaman mo na kung ano yung mga gusto mo, syempre, ay malaman mo na rin kung ano yung mga qualities o mga katangian na dapat mayroon sa lalaki or sa mga posible or may mga potential ng mga partner para sa'yo. Okay, halimbawa, una, ang hinahanap mo sa isang tao ay maaaring gusto mo matalino, gusto mo mayaman, gusto mo mabait, gusto mo ah, mahal ka o gusto mo yung competitive, kung ano man yung gusto mo sa isang lalaki or sa isang babae, isulat mo yan. Dapat isulat mo talaga sa isang papel o kahit saan, basta isulat mo para mabasa mo. Okay, kailangan isulat mo yung mga qualities na hinahanap mo sa isang tao. Okay, kasi magsisilbi ang guide, okay? Magsisilbi ang guide para mapunta ka sa tamang tao. Kasi ano hindi yung basta-bastang sasagot at sasagot ka na lang kahit sino yung manliligaw sa'yo, sinasagot mo na lang agad-agad. Wag ganon, girl! Oh no, wag ganon. Kaya tayo nasasaktan kasi ganon tayo Wala tayong wala tayong guide kung taong-taong ba 'to, okey ba 'to, parang kadalasan 'di ba sa atin sinasagot lang kasi baka posible o baka sabihin natin, "Ay baka ito na, ay baka siya na." Oh my God, napapadala lang tayo sa emosyon kasi kilig na tayo, ay nafa-fall na ako, like mahal ko na wow! Oh, 'wag gano'n. Sa simula lang 'yan guys, kaya nga dapat sinusulat talaga para sa huli hindi masasaktan, magsasaktan tapos ipo-post sa Facebook, "Uy, iniwan niya ako tapos ang sweet pala nung sila pa. Ay, happy monthsary." Tapos nabalitaan mo na lang, "Uy, wala na sila." Oh, kung gusto mo 'di ka masaktan, kailangan i-clear mo 'yon sa sarili mo kung ano ba yung hinahanap mo sa isang partner, okay, 'yun yung una. Pangalawa naman, ano ba ang mga deal breakers mo sa pakikipag-date? So, ano ba yung mga tinatanggap mo at mga hindi mo tinatanggap? O yung mga personal boundaries mo o yung mga ano ba yung mga dapat or mga limitations lang. Halimbawa, gusto mo yung jowa mo, hindi magbibigay sa'yo ng stress o hindi ka kinokontrol, yung gano'n. Gusto mo, ganyan, gusto ko ganito tayo, gusto ko ganyan tayo, like gano'n. Alamin mo kung ano ba yung mga limitations mo, yung mga deal breakers mo sa isang relasyon. Okay, dapat isulat mo lahat yan para hindi mawala at mabasa mo at may guide ka. Okay, kung kinakailangan. Pangatlo naman, ano ba ang mga pangarap mo sa buhay? O ano ba yung mga goals mo? Ano ba mga ambitions mo? Isulat mo rin, alamin mo rin ano ba talagang ano kaya yung mga goals ko? Ano yung pangarap ko? So isulat mo rin kasi para malaman mo rin kung yung partner mo, yung posibleng partner mo, dapat may goals din siya o may mga ambitions din siya para magkatulad kayo. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung may goal tapos siya wala, hindi pa nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, yung gano'n lang siya. Alamin mo lahat ng 'yan. So, para hindi ka mapariwara diyan, punta ka sa tamang tao at parang hindi naman natin masasabi na hindi masasaktan, pero at least naman lang maagapan natin or male-lessen like talaga posible na mapunta tayo sa tamang tao. Kasi
standard tayo, yung hindi naman yung high standard, yung standard lang natin. Okay, wag mo namang grabehan, Jai. Okay, kasunod naman ay, ano ba ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Yun. Ano ba yung mga hilig mo? Hilig mo bang magluto? Hilig mo bang mag-travel? Hilig mo bang ano gusto mo? Gusto mong kumanta? Gusto mong mag-play ng mga instruments? Ano pang gusto mo? O gawin mo lahat ng yan. Kasi in that way, makikita at makikilala ka rin ng tamang tao, yung mga or makikilala ka ng mga tamang tao para sa'yo. So, gawin mo kung ano yung mga hilig mo. Okay? Pagsunod naman ay, ano ba ang mga kailangan mo para maging masaya sa isang relasyon? Halimbawa, gusto mo ba ng LDR relationship? Gusto mo ba ng ganun? O ayaw mo ba ng ganun? Like, alamin mo yung mga bagay na gusto mong gawin ng partner mo na maaaring maging masaya ka or mapasaya ka. Halimbawa, gusto-gusto mo ng red roses or gusto-gusto mo ng mga teddy bears, gusto mo ng mga chocolates o ganun. Sabihin mo sa kanya, ano ba yung mga bagay na gusto mo na makapagbibigay sa'yo ng saya or gusto mo ba ng mga tradisyonal, gusto mo ng bigyan ka ng mga letters, like ganun. Gusto mo pinupuntahan ka sa bahay, kung may mga ano man kayo, kung gusto niyang mag-court sa'yo sa bahay talaga, like ganun. Ayaw mo nang sumagot sa online lang, kapag maniligaw siya sa online lang, ayaw mo nun. Like, ano ba yung mga gusto mo? Okay? So, ang bottom line nito guys, kailangan alamin mo talaga yung sarili mo. Okay? Love yourself first, know yourself first, para bago mo malaman, matukoy yung taong para sa'yo. Okay? So, tandaan nyo yung mga bagay na to para hindi kayo maparawara. Okay? Para may guide kayo sa mga future na jowa ninyo. Okay guys, so that's all for today at sana nakatulong to. At sa mga bagong pasok dyan, paki-subscribe at paki-click ng bell button para updated kayo sa susunod kong video. Dapat ay nakasubscribe kayo kung gusto nyo yung content na ganito. Okay? So maraming salamat sa panonood at makita-kita tayo sa susunod kong video. Goodbye and God bless sa ating lahat.